Inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabago ng laro na $38.9 million Kamalanyugan Bridge sa ibabaw ng Cagayan River. Maynila, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng tulay ng Kamalanyugan sa lalawigan ng Cagayan noong Huwebes, ika-8 ng Enero taong 2026, na nagmamarka ng isang panibagong mahalagang hakbang na inaasahang magpapasigla sa konektibidad at paglago ng ekonomiya sa buong Hilagang Luzon. Sumasaklaw sa makapangyarihang Ilog Cagayan, ang 1.4 gitling km na kamangha-manghang ito ay nag-uugnay sa masiglang munisipalidad ng Kamalanyugan at Bugway, parehong nasa lalawigan ng Cagayan, na nagpapaikli sa oras ng paglalakbay at nagbubukas sa mga ruta ng kalakalan na matagal nang nahahadlangan ng mga lancha at panapanahong pagbaha. Sa kanyang talumpati, idineklara ni Marcos ang proyektong nagkakahalaga ng 2.3 na bilyong piso, $38.90 milyon, bilang isang plano para sa mabilisang pagtatayo ng tulay ng bansa. Ito ay magsisilbing modelo para sa marami pang ibang proyekto ng tulay na makikita natin sa buong bansa, aniya, at pinupuri ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sa paghahatid nito sa tamang oras at sa budget sa gitna ng mahihirap na kondisyon ng lupain at panahon. Ipinagmamalaki ng istrukturang ito na kayang gamitin sa lahat ng panahon ang mga makabagong tampok sa kaligtasan, kabilang ang mga pier na hindi tinatablan ng lindol at malalapad na linya para sa maayos na daloy ng trapiko, na tinitiyak ang katatagan laban sa mga bagyong humahampas sa rehiyon taon-taon. Malinaw na inilarawan ni Marcos ang kasaganaan sa hinaharap, natitiyak ko na sa pamamagitan ng tulay na ito, magbabago ang ekonomiya ng magkabilang panig. Binigyang diin niya ang pagdami ng paglikha ng trabaho, mga bagong negosyong umusbong sa ruta, at mas mabilis na paggalaw ng mga kalakal para sa mga magsasakang naghahatid ng bigas, mais, at isda papunta sa mga pamilihan. Magbibigay ito ng maraming oportunidad sa mga nakapalibot na lugar. At sigurado akong mararamdaman ninyo ang mga epekto sa ekonomiya, sa napakaikling panahon, pangako ng Pangulo, habang tumatango sa mga lambak ng Cagayan na mayaman sa agrikultura na ngayon ay handa na para sa mga pag-unlad ng pag-export. Ang tulay ay konektado sa mga pagsasaayos ng MacArthur Highway at sa master plan ng Cagayan Valley para sa seguridad sa pagkain at turismo. Pinuri ito ng mga lokal na pinuno bilang isang salansan, kung saan binanggit ni Gobernador Manuel Mamba na maaari nitong doblehin ang mga kontribusyon sa GDP ng probinsya sa loob ng ilang taon sa pamamagitan ng pagpapagaan ng mga gastos sa logistic ng 30 hanggang 40%. Muling pinagtibay ng DPWH ang kanilang mga pangako sa 13 pang tulay sa Luzon pagsapit ng 2028, na pawang ginawa ayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Sinimulan ang pagtatayo ng tulay ng Kamalanyugan noong 2021. Ang proyekto, sa ilalim ng DPWH at pinondohan ng pambansang pamahalaan, at isinagawa ng Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Limited ng China kasama ang katapat nitong proyekto sa Pilipinas, ang Agafair Construction and Trading. Ang Kamalanyugan Bridge ay humigit kumulang 574 na kilometro sa hilaga ng kabisera ng Maynila. Ito ay una dahil sa pagbubukas sa pagtatapos ng 2024.